Ang Pilipinas ngayon. Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon. Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan, balitang sports at balitang artista, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa mahahalagang balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kinilala ang galing ng Pilipino worldwide. Migrant Workers Office itatayo sa Phnom Penh, Cambodia sa lalong madaling panahon. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Melanie Valdos Reyes. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kontribusyon ng mga overseas Filipinos abroad. Sa kanyang mensahe sa Philcom event sa Phnom Penh, Cambodia, sinabi ng Pangulo na malaki ang ambag ng mga Pilipino sa Cambodia sa paglago ng ekonomiya ng parehong bansa. Patunay anya ang papuri na kanyang natatanggap mula sa world leaders na humahanga sa galing at pagiging matulungin ng mga Pilipinos abroad. Ayon sa Pangulo, dahil lumalago ang bilang ng mga Pinoy sa Cambodia, inatasan niya si Migrants Workers Secretary Hans Leo Kakdak para itatag ang Migrants Workers Office sa Phnom Penh upang tiyaking natutulungan o natutugunan ang kapakanan at kalagayan ng mga Pinoy sa Cambodia. Napakaganda ang tingin ng mundo sa Pilipinas dahil po sa inyo na nagbibigay ng karangalan sa pagka-Pilipino natin. Nagbibigay, pinapatingkad ninyo ang pangalan ng Pilipino, ang image ng Pilipino, ang reputasyon ng Pilipino. Ang gobyerno ay patuloy na maglilingkod upang masuklian ang inyong mga tulong at sakripisyo. Kung kaya't naatasan ko si Secretary Kakdak na magbukas ng Migrant Workers Office dito ngayon sa Phnom Penh. Gagawin ito sa lalong madaling panahon upang maging katuwang ang ating embahada sa pagsulong ng inyong kapakanan at para ipagtanggol ang inyong mga karapatan. Mula Phnom Penh, Cambodia, para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Samantala, palalakasin pa ng gobyerno ang mga hakbang para protektahan ang mga Pinoy na manggagawa sa Cambodia sa gitna ng pagdami ng mga nabibiktima ng scam hub. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., bahagi ng kanyang pagbisita sa Cambodia ang pagpapalakas ng proteksyon sa mga migranteng manggagawa. Nasa 10,000 ang mga Pilipino na nagtatrabaho sa Cambodia kung saan karamihan sa mga ito ay mga guro, supervisor sa service sector at manggagawa sa manufacturing sector. Samantala, tulad ng nabanggit kanina, malapit nang magkaroon ng Migrant Workers Office sa Cambodia para maprotektahan ang kapakanan ng mga Pilipino doon. Aniya, asahan din na pagbubutihan pa ng gobyerno ang pagpapalago sa ekonomiya ng Pilipinas para sa kapakinabangan ng mga Pilipino. Hindi natatapos ang ating tungkulin na paniguraduhin maayos ang inyong kapakanan habang nasa ibayong bansa. Sapagkat sa ating mismong tahanan ay patuloy natin sinisikap na mapaunlad ang kalidad ng buhay ng ating mga kababayan. Ito ang pakikipagbahagi ng pamahalaan upang patuloy na kilalanin ang inyong pagsisikap. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Sa iba pang mga balita, nagpahayag si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng suporta sa kanyang gabinete sa gitna ng tensyon sa panukalang 2026 national budget. Ayon kay Pangulong Marcos, naintindihan niya kung nakakaramdam sila ng pang-aagrabyado mula sa Kongreso dahil sa 2026 national budget. Alam ng Pangulo na may tensyon kaya naman hinimok niya ang mga opisyal na manatiling kalmado. All the members of the cabinet here, I hope lumamig na yung mga ulo ninyo. But I will have to just say that I perfectly understand why you are feeling a little unjustly beleaguered. R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, Kamara at Ehekutibo, mas mainam na magtulungan para panagutin ang mga sangkot sa katiwalian. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Kathleen Forbes. Iginiit ni Tingog Party List Representative Jude Asidre na hindi dapat gawing kamara laban sa gabinete ang usapin ng korupsyon. Sa isang panayam, binigyan diin ng kinatawa na lahat naman sila ay galit sa katiwalian at naniniwala na dapat mapanagot ang sangkot dito. Tugon ito ni Asidre nang mahinga na reaksyon sa pahayag ni Executive Secretary Lucas Bersamin na bago sisihin ang gabinete sa isyu ng katiwalian sa national budget ay linisin muna ng kamara ang bakuran nito. Paalala ni Asidre, hindi na dapat magturuan pa at sa halip ay mag-focus sa pagpapanagot ng lahat ng may hawak ng pera ng bayan. Welcome para sa mambabatas ang hamon na linisin ang kanilang hanay at handaan niya nila itong gawin. Ngunit dapat ding ipataw ang parehong antas ng accountability sa lahat ng sangay ng pamahalaan. Punto niya, hindi maaring pinapanagot nila ang isang opisyal samantalang may accountability din pala sa kanilang hanay. Sa huli, nanawagan si Asidre na sa gitna ng ingay ng politika, ang kapakanan ng taong bayan ang dapat unahin at hindi ang pansariling interes ng publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Kathleen Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of Public Works and Highways o DPWH official na tumawag sa isang senador para sa budget insertion sa 2026 National Expenditure Program o NEP, pinangalanan ni Senador Ping Lacson. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Nympha Asuncion. Isiniwalat ni Senador Ping Lacson na may isang opisyal ng DPWH na tumawag at nag-imbita sa isang mambabatas para magsagawa ng maagang insertions sa panukalang 2026 national budget. Sa isang panayam nitong weekend, pinangalanan ni Lacson ng isang Undersecretary Cabral na tumawag sa isang staff ni Senate Minority Leader Vicente Soto III pagkatapos ng halalan nitong Mayo at hiningi ang mga nais ipasok ni Soto sa 2026 National Expenditure Program o NEP. Sa website ng DPWH, nakalista si Maria Catalina Cabral bilang Undersecretary for Planning, Public-Private Partnership and Information Management Services. Sinabihan niya ni Soto kay Lacson na hindi siya nagsumite ng insertions. Pinunto ni Lacson na Enero pa lang ng taong ito ay nagsimula ng ihanda ang 2026 NEP at posibleng natapos ito nitong Hunyo para maipasa sa Kongreso sa loob ng 30 araw matapos ang SONA ni Pangulong Bongbong Marcos. Binunyag din ni Lacson na humiling siya ng mga kaukulang record mula sa DPWH at may nakita siyang daang-daang distinct na entry kabilang na ang 660 item na parehong proyekto na tig 100 million pesos pero walang malinaw na stationing o description. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Samantala, sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw, pinangalanan ng mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya ang ilang mga kongresista at DPWH officials na lumalapit sa kanila para manghingi ng porsyento sa mga government contracts na nakukuha ng kanilang construction companies. Ating pakinggan ang bahagi ng kanilang pahayag. Sabi nila, dapat tanggapin namin ang realidad na dapat kaming magbayad sa mga pambabatas kung gusto po namin magpatuloy na magkaroon ng project sa gobyerno. Kung hindi, binabala nila na matatanggal na sa listahan ang kumpanya namin at hindi na makakakuha ng kahit anong proyekto. Hindi namin ginusto kailanman na mapasama sa ganitong sistema, pero kailangan namin magpatuloy para sa pamilya at mga empleyado namin.
Dahil sa aming paglaban sa mga tiwaling bidding, maraming beses naming naranasan na ma-disqualify ng Bids and Awards Committee ng DPWH na hawak na mga mambabatas na nagpondo sa proyekto. Dahil naiipit na ang aming negosyo, lumulubog na kami sa lumalaking utang ng kumpanya at peligro sa buhay ng aming pamilya. Napilitan kaming makisama sa kalakaran kahit labag sa aming kalooban. Magandang umaga po, Mr. Chair at kagalang-galang na senators at miyembro ng Blue Ribbon Committee, lalong-lalo po kay Senator Rodante Marcoleta. Diretso na. Number 15, 16, paulit-ulit kaming ginamit ng mga nasa pwesto sa sistemang ito. Wala kaming magawa dahil kung hindi kami makikisama, gagawa nila ng problema ang project na na-award sa amin sa pamamagitan ng mutual termination o pagkakaroon ng right of way problem na parehong nagdudulot ng hindi matuloy ang implementasyon ng mga proyekto. Matapos naming manalo sa mga bidding, may mga opisyal mula sa DPWS ang lumalapit sa amin para humingi at kumuha ng bahagi niya sa halaga ng proyekto. Ang hinihingi nilang porsyento ay hindi bababa sa 10% at umaabot pa sa 25% na naging kondisyon upang hindi maipit ang implementasyon ng kontrata. Ito ay binibigay namin sa kanila ng cash. Ang bawat transaksyon ay may karampatang voucher at ledger na nagsasaad ng mga araw at kung kailan nila ito natanggap. Ilan sa kanila ay sina Terence Calatrava, former Undersecretary of Office of the Presidential Assistant of the Visayas of the Philippines, Kong Roman Romulo of Pasig City, Kong Jojo Ang of Uswag Ilonggo Party List, Congressman Patrick Michael Vargas of Quezon City, Kong Juan Carlos Arjo Aitayde of Quezon City, Nicanor Nicky Briones of Agap Party List, Congressman Marcelino Marcy Teodoro of Marikina, Congressman Florida Robes of San Jose del Monte, Bulacan, Congressman Leandro Jesus Madroño of Romblon, Congressman Benjamin Benji Agarao Jr., Congressman Florencio Gabriel Bemnoel of Anwaray Party List, Kong Leo de Ode Tariela of Occidental Mindoro, Congressman Reynan Arrogancia of Quezon Province, Kong Marvin Rillo of Quezon City, Kong Teodoro Haresco of Aklan, Kong Antonieta Yudela of Zamboanga, Sibugay, Kong Dean Asisio of Caloocan, Kong Marivic Pilar of Quezon City. 21. Mayroon ding mga kinatawan ng ilang politiko na nakikipagtakbo sa amin upang manghingi ng porsyento kapalit ng mga porsyento ng mga proyekto. Ang mga porsyentong ito ay 25% ay ipinipilit sa amin bilang karaniwang kalakaran na wala akong kakainang tanggihan. Ilan sa kanila ay sina Regional Director Eduardo Virgilio of DPWS Region 5, Director Ramon Ariola III of Unified Management UPMO, District Engineer Henry Alcantara, DPWS Bulacan First, Undersecretary Robert Bernardo, District Engineer Aristotle Ramos of DPWS Metro First, Pasig City, District Engineer Manny Bulusan of DPWS North, Manila Deo, District Engineer Edgardo C. Pingol of DPWS Bulacan Subdeo, District Engineer Michael Rosaria of DPWS Quezon Second Deo. Karamihan sa mga kawani ng DPWS na nabanggit sa itaas ay paulit-ulit na binabanggit ang delivery ng pera ay para sa kaisaldi ko na dapat at least 25%. Si Kong Marvin Rillo naman ay ilang beses na binabanggit ang pangalan ni Speaker Martin Romualdez bilang kanyang malapit na kaibigan. Inyong napakinggan ang mag-asawang Pacifico at Sara Diskaya. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga ulat, mahigit 12,000 reklamo ang natanggap sa sumbong sa Pangulo website sa pool
nang ilunsad ito noong August 11. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., hindi lamang reklamo tungkol sa flood control projects ang nilalapit ng publiko kundi maging sa mga problema sa kalsada. Kaya naman patuloy na hinihikayat ng Pangulo ang publiko na patuloy na gamitin ang sumbong sa Pangulo website. Nagkaroon ng tao ng communication sa akin na para makapagreklamo sila, ginagamit talaga nila. That has been very effective. And that's why I encourage everybody. Hinihikayat ko kayong lahat. Pagka meron talaga kayong gusto ireklamo ninyo. Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, handa na at pipirmahan na lamang ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kautusan na bumubuo sa Independent Commission na mag-iimbestiga sa umano'y maanumalyang flood control projects. Ayon kay Executive Secretary Lucas Bersamin, pinag-aralang mabuti ang panukalang komisyon at inaasahang magbibigay sa publiko ng magandang mekanismo para siyasatin ang mga irregularidad sa flood control projects. We have given that very serious study. It's a very Of course, it was idea supposed to be, it commission was for that started purpose talking of about only looking flood to control. the Pero flood siyempre, control anomalies, and we nagkaroon ng tao expect ng that, line of in communication final sa akin form, the na para executive makapagreklamo order sila. will be welcomed by the people because that is what we are doing, everything for the people. Bukod dito, hindi na nagbigay pa ng ibang detalye si Secretary Bersamin. Pasat Magkakaroon ng lahat ng kinakailangang kapangyarihan ang Independent Commission na inatasang mag-imbestiga sa kontrobersyal na flood control projects. Ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., iimbestigahan ng komisyon ang sinumang individual kahit pa ang mga mambabatas. Sa ngayon ay wala pang formal na pangalan ang binubuong Independent Commission. We will give them all the powers that are necessary for them to come to a conclusion, to come to some findings, para meron naman alam natin kung ano yung nangyari. Kaugnay nito, sinabi ni Pangulong Marcos na magiging ganap na hiwalay ang Independent Commission sa gobyerno. Hindi naman ito tinukoy ang mga personalidad na magiging bahagi ng nasabing komisyon. Una nang sinabi ng Malacanang na masusing magsasagawa ng screening sa mga prospective members ng nasabing komisyon na mag-iimbestiga sa flood control projects. Yung mga personalities, ayoko namang maunahan ang actual na announcement dahil hindi pa solid talaga. Pero malapit na. They're completely separate from government. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, tiniyak naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na bibigyan niya ng buong otoridad ang Independent Flood Control Probe Body para masiyasat ang pinakasulok-sulukang detalye sa maanumalyang flood control projects. Ayon kay Pangulong Marcos, gusto niyang malaman kung paano lumala ng ganito ang garapalang korupsyon. Ang lalim na ng problema. Ang nais ko talagang malaman, paano ba tayo umabot sa ganito? Wala namang sasantuhin ang administrasyon ni Pangulong Marcos laban sa korupsyon. Binigyang diin ng Pangulo na ang mga Pilipino ang pinaka-importante sa lahat sa gitna ng investigasyon sa maanumalyang proyektong infrastruktura. Ipinangako niya na poprotektahan niya ang interes ng publiko sa isasagawang pagsisiyasat ng Independent Commission. Ayon kay Pangulong Marcos, walang kaibigan ni kaalyadong ligtas sa pagtunton ng katotohanan sa korupsyon sa proyektong infrastruktura. We're making an omelet. We're going to have to break some eggs. There's just no way around it. Even if they're relatives as well. Well, who's more important? Your friend
your political supporter or every single ordinary Filipino citizen? Who's more important? To me, it's the Filipino citizen. Si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. halos maiyak na sa galit para sa mga inosenteng mamamayan na humaharap sa problema sa baha. Ang kabong ulat ihahatid naman sa atin ni Alvin Baltazar. Hindi na naikubli pang ganap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang galit ng mapag-usapan sa pagsalang nito sa kanyang pinakahuling podcast, ang patungkol sa baha. Halos maiyak na sa galit ang Pangulo para sa mga kababayan nating sinusuong ang mahihirap na sitwasyon ng mga pagbaha na ang sabi ng punong ekutibo ay walang ginawa kundi magtrabaho at mahalin lamang ang pamilya. Hindi niya deserve ng mamamayan ang kinakaharap nitong parusa na nilikha ng mga nais magpayaman at nagsamantala sa mga proyektong pangbaha. Ang pahayag ng Pangulo ay bahagi lamang ng pinakahuling podcast nito na kung saan ay inaasahang matatalakay din ang iba pang mga usapin bukod sa pinag-uusapan pa rin kontrobersiya sa baha. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Yes, because I'm very upset. No, because I see people having a hard time and they don't deserve it. Mabuti mga kung masamang tao yan. Dapat parusahan. Hindi naman eh. Walang ginawa yan kundi magtrabaho. Kundi mahalin ang pamilya. Ba't mo paparusahan? Para magpayaman ka? Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. Samantala, Unified 911 ilulunsad na sa buong bansa sa Setyembre 11. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Mary Ann Bastasa. Plano ng Department of Interior and Local Government o DILG na ilunsad na sa linggong ito sa September 11 ang nationwide launch ng Unified 911. Sa ilalim nito, isang hotline number na lang na 911 ang kailangang i-dial ng publiko sa oras ng emergency. Libre ang serbisyo ng hotline na bukas din 24 oras. Lahat ng tawag dito ay tatanggapin, mapa-police report man, medical emergency o disaster response. Anumang dialekto rin gaya ng Tagalog, Cebuano, Ilocano, Waray at iba pang wika ay maiintindihan at agad na aaksyonan. Ayon sa DILG, papalitan ng Unified 911 ang mahigit 30 local emergency hotline sa buong bansa. Target din ng sistema na makapag-responde agad sa loob ng 5 minuto. Punto naman ni DILG Secretary John Vic Remulla, ang Unified 911 ay hindi lang isang hotline kundi magsisilbing lifeline kung saan bawat segundo ay mahalaga. Mula sa DILG para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, mga sundalo pinaalalahanan ng Defense Chief na manatiling tapat sa watawat at saligang batas ngayong papalapit na parliamentary election sa BARM. Ang kabong ulat ihahatid sa atin ni J. Mark Dagala. Mahigpit ang atas ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. sa mga sundalo na manatiling tapat sa watawat at sa saligang batas. Ngayon papalapit na ang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Oktubre. Ginawa ng kalihimang pahayag ng bisitahin nito ang punong tanggapan ng Army 6 Infantry Campilan Division at Joint Task Force Central sa Camp Siongco, Awang, Datu, Udin Sinsuat sa Maguindanao del Norte kahapon. Kasamang bumisita ng kalihim sina Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr., Commanding General ng Philippine Army na si Lieutenant General Antonio Navarrete at iba pang matataas na opisyal. Dito, binilinan ng Defense Chief ang mga sundalo na maging non-partisan, gayon din ay panatilihin ang integridad at kredibilidad sa isasagawang halalan doon. Bilang tugon, nangako naman ng AFP na kanilang babantayan ang makasaysayang halalan sa Bangsamoro Region para mapatatili itong malaya, maayos at mapayapa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
Samantala, target ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na epektibong pamahalaan, tinutugunan ng Bureau of Customs o BOC. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Lawrence Tanhoco. Muling ibinalik ng Bureau of Customs o BOC ang mga guidelines o alituntunin sa preliminary suspension ng accreditation ng mga importer at licensed custom brokers. Kasunod ng direktiba ni Commissioner Aurelio Pomoceno, epektibo na ang Customs Memorandum Order No. 12, 2024 na nagtatakda ng proseso sa pagpataw ng parusa gaya ng suspensyon at pagbawi ng accreditation sa mga lalabag sa batas at regulasyon ng customs. Tiniyak ng BOC na igagalang pa rin ang due process at hindi maantala mga kargamentong dumating bago ang implementasyon ng suspensyon. Git ni Pomoceno, layo ng hakbang na ito na ipakita ang balanseng pagpatupad ng batas at pagpapadali ng lehitimong kalakalan alinsunod na rin sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa mas makatarungan at epektibong pamahalaan. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pasada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas ngayon. Sa iba pang mga balita, Department of Foreign Affairs o DFA nakahanda sa posibleng pagdami ng tourist visa application sa China patungong Pilipinas. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni AJ Ignacio. Nakahanda na ang Department of Foreign Affairs sa posibleng pagdami ng mga Chinese nationals na mag-a-apply ng tourist visa sa Pilipinas. Ayon kay DFA spokesperson Angelica Escalona na handa ang kanilang kagawaran sa paglobo ng aplikasyon ng tourist visa mula China at naka-in-place ani ang mga ito hindi lamang sa naturang bansa, maging sa iba't ibang embahada sa iba't ibang panig ng mundo. Paglilinaw pa ni Escalona na hindi haharangin ng DFA ang pagdami ng aplikasyon mula sa naturang bansa dahil isang magandang indikasyon ito sa pagdami ng Chinese national na bibisita sa Pilipinas dahil sa turismo ng ating bansa. Dagdag pa ni Escalona na suportado ng DFA ang kampanya para sa turismo ng Pilipinas ng Department of Tourism. Kung matatandaan, batay sa pinakauling tala ng DOT, bagyang mababa pa rin ang tourism arrivals mula sa nasabing bansa mula sa unang 8 buwan ngayong taon kung saan umabot lamang sa mahigit 182,000 mula sa kaparehong buwan noong 2024 na pumalo sa nasa mahigit 200,000 tourist arrivals mula sa China. Yan muna ang pinakuling balita mula dito sa DFA. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon. At iyan ang mga maiinit na balita para sa araw na ito. Samantala, ating antabayanan ang mga ulat mula sa ating mga kapatid na himpilan sa probinsya. Para sa Regional News, magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang paalala. Itinuloy na po natin ang zero balance billing. Libre po. Ibig sabihin, ang serbisyo sa basic accommodation sa ating mga DOH na ospital, wala nang babayaran ang pasyente. Po, ang dami pong challenge, hindi po namin alam kung saan namin kukunin, ganon, nag-iisip kung paano namin mababayaran. Siyempre po, masayang-masaya, super saya po dahil na zero billing po kami. Opo, malaking po talaga, malaking tulong po. Mabilis lang din po. Bayad na ang bill ninyo. Uulitin ko, wala nang kailangan bayaran ng pasyente basta sa DOH Hospital dahil bayad na po ang bill ninyo. Naiyak ako kasi sobrang saya. Maraming salamat po, Mr. President Bongbong Marcos Jr. Hindi kami nagkamali ng taong ihinalal. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news o mali at fake news. Tinatapon niyo yung tao. What they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon.
Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon. Massive coconut planting program nag-umpisa na sa Pagudpud, Ilocos Norte. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Nag-umpisa na ang pagtatanim ng maraming nyug sa bayan ng Pagudpud, Ilocos Norte ayon sa Philippine Coconut Authority. Ito ang kinumpirma ni Agriculturisto Engineer Rose Ann Cabalawan sa ilalim ng Massive Coconut Planting Program. Paliwanag ni Engineer Cabalawan na manggagaling sa mismong magsasaka ang patutubuhing mga nyug at mabibigyan sila ng insentibo sa 3 estado ng pagtatanim. Maliban dito ay magsasagawa din ng PCA ng training para sa mga magsasakang lumahok sa planting program. Unang sinabi ng Philippine Coconut Authority Region 1, 2 and CAR na mabibigyan ng 25 pesos kada seed nuts ang magsasaka para sa unang bahagi ng pagtatanim. Sa pangalawang bahagi ay mabibigyan muli ng 25 pesos sa kada napatubong nyug na may isang talampakan ng taas. At sa ikatlong bahagi ng insentibo ay mabibigyan ng 45 pesos sa kada transplanted na nyug at lumaki sa loob ng 3 buwan. Mula Radyo Pilipinas Lawag, Rani Dorilag para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rani Dorilag mula sa Lawag. Datako naman tayo sa Tugigaraw. War of Our Fathers exhibit ng Philippine Veterans Bank dinala sa Isabela sa anibersaryo ng pagtatapos ng World War II. Narito ang buong balita na ihahatid sa atin ni April Ratio. Iti kaunaan nagundaway indanon ti Philippine Veterans Bank ti War of Our Fathers exhibit iti probinsya ti Isabela kas pananglagip iti 80th anniversary ti panaglipas ti World War II iti Setyembre 2 taon 1945. Kadwada dito iti provincial government babaan iti Provincial Tourism Office akada iti malaksid a panangdayaw kada iti Filipino veteran ti World War II ken kas panangipakita iti akam ti probinsya iti tiempo gera iti Pilipinas tinasao a traveling exhibit ket pasutpay ti selebrasyon ti National Tourism Month. Mabuya iti daytoy tinasurok 50 a panel ti wartime photographs, artifacts ken personal accounts ang mangipakpakita iti kinabanwar dagiti Pilipino iti tiempo Japanese occupation. Impaganatgutmot ni Sangguniang Panlalawigan member Abigail Sable nga iso chair ti Provincial Committee on Tourism ti dakkel nga akam ti Isabela daydi a tiempo akadagiti kabanbantayan ken kabakbakiran ti probinsya ti nagkamangan dagiti adu a Filipino guerrilla fighters anang ibwis ti biagda para iti pagilian. Kabayatan na libre ang mapanan tinasao nga exhibit ang masarakan ni Isabela Museum and Library aging September 30, 2025. Manipod syudad ti Tugigaraw dayti ni April sa Lucan Radyo para iti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni April Ratio mula sa Tugigaraw. Dakoy naman natin ang Baguio City, ikalabing isang One Town One Product Store sa Benguet, binuksan sa bayan ng Tublay. Ang kabuang ulat, ihatid naman sa atin ni Jong Munar.
Formal anay lokat iti may kasangapulok at may isang one town one product store iti probinsya ti Benguet Sajay Ili iti Tublay. Babayan da ito iti panagtitinulong iti Department of Trade and Industry can local government unit iti Tublay. Sigon kini Richard Limpin, Chief Division iti DTI Baguio Benguet, iti Otop ket nagdalan iti rebranding. Dati nga nawagan na ito iti Otop Hub ngimitagdama ket mauawaganan iti Otop Store tapnod adang mailasin da ito iti publiko akas maysa nga lugar iti merkado. Iti Otop Store ket maysa apaset iti programa nga na-institutionalize iti sidong iti Otop Law iti August 2023. Daytoy ket panggap na tulungan iti micro, small and medium enterprises sumangsango iti adong karit partikular iti panagilako iti lokal na produkto. Malaksid iti panagbalin nga retail space iti Tublay Otop Store ket maysa matlay nga cafe ang mga tandudo kadagiti lokal a produkto. Imbinglay na pay nga sumaruno nga may lokata baro nga Otop Store Sajay Bugyas iti nabiit a panawen. Manipod Radyo Pilipinas Baguio, Jong Monar ng ipadamag para ti Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jong Monar mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Virac Fluvial Procession ng Nuestra Señora de Peña Francia sa Catanduanes naging mapayapa at matagumpay. Ang kabuang ulat ihahatid sa atin ni Rosie Nieva. Naging matrayumpo ang kinundusir na fluvial procession kan Nuestra Señora de Peña Francia sa mga banwaan kan Virac, San Andres, Bato, Asinbaras, Catanduanes sa pangingenot ng Station Commander Lieutenant Junior Grade Keys Villanueva kan PCG. Matrayumpong nag-deploy ang Coast Guard Station Catanduanes nin mga tauhan gikan sa manlain-lain na unit nga ning magtao ning kinakaipuhan na seguridad sa ginibong fluvial procession. Importanteng papel ang kinampanan kan mga otoridad sa pagmamantinir kan seguridad asin kaayusan sa bilog na aktibidad na nagpapahiling kan matibay na paninindugan kaini sa pakikipagkoordinar sa komunidad, seguridad sa kadagatan asin pakikipagtabangan sa manlain-lain na ahensya. Pigtampok man kan matrayumpong operasyon, bakusan na ang pananampalataya kan mga deboto kundi pati naman ang dedikasyon kan PCG sa pagsyerto kan buhay asin sa pagsuporta sa mga lokal na tradisyon sa kadagatan. Gikan sa RP Virac, ako si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dumako na tayo sa rehiyon ng Kabisayaan. Laboratoryong pangsuri ng tubig at lupa binuksan sa lalawigan ng Bohol. Atin naman pakinggan ang balita ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Aron makatabang sa sektor sa agrikultura sa lalawigan sa Bohol, gibuksan ang Bohol Integrated Soil and Water Laboratory sulod sa Bohol Island State University, Bilar Campus. Ang maong pasilidad nga iya sa Department of Agriculture, Bureau of Soils and Water Management nga gipunduhan na og 24.8 million pesos gilaro nga motubag sa panginahanglanon nga susihon ang soil acidity, degradation, low yields, ingon man ang pagpamenos sa gastos sa pagpasaka sa produksyon. Gidungan sa inaugurasyon sa pasilidad sa DA mao ang groundbreaking sa plant Tissue Culture Laboratory sulod gihapon sa Baysu Bilar. Ang maong proyekto gipunduhan og 5 million pesos gikan sa probinsyal na kagamhanan sa Bohol aron mas makatabang sa mga mag-uuma ug sa kinatibuk ang sektor sa agrikultura sa lalawigan. Mitambong sa maong kalihukan si Bohol Governor Erico Aristide Lumentado kauban ang mga opisyal sa Kapitolyo ug Baysu. Gikan sa RP1 Cebuja sa Agua Ilanan para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jessa Agua Ilanan mula sa Cebu. Puntahan naman natin ang Iloilo. Upgraded hemodialysis unit ng La Carlota Hospital sa Negros Occidental, Pinasinayaan. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni JP Hervas.
Formal na nga gininagurahan ang upgraded nga hemodialysis unit sang Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital sa La Carlota City, Negros Occidental nga isa ka provincial government run nga balay bulungan. Ang gin-renovate nga pasilidad nagatanyag sang mas manami nga dialysis services sa mga pasyente nga nagakinahanglan sang pag-atipan sang ila kidney. Sa iya mensahe, ginhatagan punto ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson nga ang upgraded unit pamatuod sang padayon nga commitment sang iya administrasyon sa pagdulong sang kalidad nga serbisyo sa ikaayong lawas sang tanan nga Negrense. Dugang pa niya, ang mas manami nga pasilidad magapabaskugman sang mga healthcare professional sa ila pagserbisyo sa mga pasyente. Naghikan sa RP Iloilo, ako si JP Harvas para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni JP Hervas mula sa Iloilo. Dakuin naman natin ang rehiyon ng Mindanao. Davao del Norte officials ikinatuwa ang pagsisimula ng paglalagay ng poste ng Davao Light sa Kapalong, Davao del Norte. Narito ang kabang-ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Gikalipay sa mga lokal nga opisyal sa probinsya sa Davao del Norte ang pagsugod sa pagbutang sa 45 ka mga poste sa Davao Light and Power Company Incorporated sa lungsod sa Kapalong, Davao del Norte. Sa usa ka press conference, gipahayag ni Kapalong Mayor Edgardo Timbol nga kapinduha ka dekada na nilang gipangandoy nga makasulod ang Davao Light sa ilang lungsod tungod sa di maayo nga serbisyo gikan sa ilang kasamtangan nga electric cooperative. Samtang alang kang Municipal Vice Mayor Maria Teresa Timbol, pinaagi sa pagsulod sa Davao Light matuman nagayod ang dugay na nilang ginapangandoy nga barato ug lig-on nga supply sa kuryente sa ilahang lungsod. Giila usab ni Davao del Norte Governor Edwin Hubahib nga usa kini kakadaugan para sa mga ginsakpan sa probinsya tungod kumpiyansa kini nga daghan pa nga mga negosyo ang maaghat nga mosulod sa ilahang dapit. Sumala kang Hubahib, wala na niini huna-hunaa ang mga kaso nga iyang ginaatubang alang niini basta masiguro lang nga makabot ang hustong supply ug serbisyo sa kuryente sa tibuok probinsya. Ang pagsulod sa Davao Light subay sa pagpatuman sa Republic Act 12144 o ang franchise expansion sa Davao Light sa Davao del Norte ug Davao de Oro. Gikan sa Davao, Maymay Benedicto para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Maymay Benedicto mula sa Davao. Dadako naman tayo sa Butuan. Advokasya sa programang Yakap, mas pinaigting sa Surigao del Sur. 34 na pribadong kumpanya ipinasailalim sa oryentasyon. Ang detalye ng balita ihahatid sa atin ni Jocelyn Morano. Nakiglambigit ang Department of Labor and Employment sa PhilHealth sa tinguha nga mapalapdan ang pagpakatag sa impormasyon ngadto sa mga pribadong kumpanya mahitungod sa implementasyon sa Yaman ng Kalusugan Program kun Yakap. Subay sa gipirmahang Memorandum of Agreement tali sa DOLE ug PhilHealth, gisugdan gidayon sa DOLE Surigao del Sur Provincial Office nga panghingusgan ng advokasya sa Yakap Program, partikular sa mga trabahante, apil ang mga employers, agig panigurog makatabang kini sa gilauman nga palapdan ang akses sa mga empleyado ug trabahanteng miyembro sa PhilHealth sa primary care services. Dungan sa gipahigayong Capacity Building for Contractors and Subcontractors Employers Forum, sinalmutan sa 34 ka mga nagikan sa nagkadiyang mining and construction contractors and subcontractors sa Surigao del Sur. Isa ang Yakap program sa nisgutan sama sa mga pamaagi ug unsa ang gamot program. Gipahibal usab unsaon pag-avail sa balor 20,000 pesos kada tuig nga medisina di lamang sa mga trabahante apan lakip sa ilang kwalipikadong benepisyaryo. Gianunsyo usab sa PhilHealth tandag atol sa nasangpit ka forum ang mas gipalapdang medicines, laboratory tests ug cancer screening procedures ilawom sa Yakap program. Gikan sa RP Butuan, kini si Jocelyn Morano para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Inyong napakinggan ang ulat ni Jocelyn Morano mula sa Butuan. Dumako naman tayo sa Marawi.
Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, Marawi Rehabilitation Program, ipagpapatuloy ang pagpapatupad ng mga proyekto para sa mga internally displaced persons o IDP sa Marawi. Narito si Malik Mambuay para sa balita. Miadin suiga sa Pulagusyo meeting o Program Steering Committee ubang sa Morotonmo sa Region ni Muslim Mindanao Marawi Rehabilitation Program uli na Barmi Marpe aminilmo sa Marawi City. Piagulunan o Barmi Marpe Program Manager si member of the Parliament side second kaya meeting adir pampon usabo ng mga officials sa mga pupon sa gobyerno na Bangsamoro. Diyan kaya kalilimod na miyan bitiyaron sa mga ligo na galba kapakagup ko miyan makambakot sa Marawi lagi do kayo bulo so water rationing for a shelter based IDPs, mobile health care services operations sa shelter assistance for resettlement. Gusto ka pong bali ako 55 na mga walay si sa Marawi. Luisya po na doon po ng mga paday ang mga project ay panglala ng Barmi Marpe para ko pagtawag ang mga bakwit. Po sa Marawi City, gibo si Malik Mambuhay para sa Radyo Pilipinas World Service. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ulat ni Malik Mambuay mula sa Marawi. Dito na nagtatapos ang bugso ng ating mga regional news. Narito naman ang ating segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports. Parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magbabalik ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon makalipas ang ilang mga paalala. Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGov PH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGov PH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit na ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements sa kasubukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito, kaya huwag nang mangamba dahil sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong ay abot kamay na. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Tunawin mo sana. Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Samantala, narito naman po ang Balitang Negosyo at Kalakalan.
Sinabi ng Department of Budget and Management o DBM na 95.5% ng national budget ang nailabas na sa katapusan ng Agosto. Sa ulat ng Status of Allotment Releases, sinabi ng DBM 6.041 trillion pesos ng 6.326 trillion peso national budget ang naipamahagi na, kung saan 285.27 billion pesos ang hindi pa naibibigay. Mas mabagal ito kumpara sa 96.9% na naitala sa katapusan ng Agosto noong 2024. Sa mga ahensya ng gobyerno, 95.9% o 3.53 trillion pesos ang nailabas na, kung saan ang natitirang balanse ay nasa 152.56 billion pesos. Nakatanggap ang Department of Public Works and Highways o DPWH ng 1.13 trillion pesos hanggang sa katapusan ng Agosto o 97.7% ng kanilang pondo. Binigyan ng 2 linggong deadline sina Public Works Secretary Vince Dizon at Budget Secretary Amena Pangandaman para masuri ang hati ng DPWH sa panukalang 6.793 trillion peso 2026 National Expenditure Program o NEP pagkaraang lumabas ang irregularities mula sa iba't ibang flood control programs ng gobyerno. Kahit may pagkabahala na napapaligid sa budget ng DPWH, ipinihiwatig ng DBM ang kanilang kumpiyansa na ang pagbabago ng 2026 NEP ay hindi maantala ang proseso ng budget o magresulta ng reenacted budget. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Natulungan ang Gross International Reserves o GIR na stock ng Pilipinas ng dolyar at iba bang currency ng ibang bansa dahil sa mas mataas na presyo ng ginto kasabay ng kinita ng Central Bank sa mga investment nito para makabawi nitong Agosto mula sa pagbaba noong Hulyo. Ipinakita sa preliminary data ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP na ang GIR ng bansa ay lumawig sa $105.9 billion sa katapusan ng Agosto. Bumangon ito mula sa $105.4 billion noong Hulyo. Kabilang sa GIR ay ang reserve assets ng BSP katulad ng foreign investments, ginto, foreign currency, ang reserve position sa International Monetary Fund o IMF at Special Drawing Rights o SDR. Ayon sa BSP, ang kasalukuyang level ng reserves ay sapat na sakupin ang 7.2 buwang halaga ng imports at bayad sa serbisyo at kita. Tumatayong backup fund ng bansa ang GIR para ibayad sa mga import at utang sa ibang bansa, suportahan ang local currency at protekta laban sa mga global economic shocks. Ang kasalukuyang GIR ay sapat din para punan ang short-term foreign debt ng 3.4 na beses. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Humihingi ang Manila Electric Company o Meralco sa Energy Regulatory Commission o ERC para aprubahan ang 20-year Renewable Energy o RE supply deal sa First Quezon Biogas Corporation o FQBC na inaasahan na makakagawa ng 15.2 million pesos o na consumer savings. Sa isang joint filing, kapwa ang Meralco at FQBC ay hinihingi ang approval para sa Power Supply Agreement o PSA na sakop ang 1.25 megawatts na baseload supply mula sa biogas plant ng FQBC. Noong Marso, nagsubmit ang FQBC ng unsolicited proposal sa Meralco para sa long-term PSA na pinirmahan noong Hulyo 15.
Sa isang circular na inilabas ng Department of Energy at ng ERC noong 2023, sinabi ng mga kumpanya na hindi na kailangan ng competitive selection process dahil pwedeng bumili ang Distribution Utility o DU RE supply na mababa sa 10 megawatts. Kukunin ng power distributor ang enerhiya mula sa 1.49 megawatt biogas plant ng FQBC sa Candelaria, Quezon, isang pasilidad na ginagawang kuryente ang mga agricultural waste. Kabilang ang RE deal sa Long-Term Supply Procurement Plan ng Meralco mula 2026 hanggang 2046 na may kabuang kapasidad na lagpas 2,100 megawatts. Bilang pinakamalaking private DU ng bansa, sinisilbihan ng Meralco ang mahigit 8 milyong customer sa Kalakhang, Maynila at kalapit na lugar. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Tataas na muli ang presyo ng mga pangunahing produktong petrolyo sa bansa ngayong linggo dahil na rin sa problema sa supply. Sa isang pahayag, sinabi ni Jetty Petroleum President Leo Bellas na base sa benchmark Mean of Platts Singapore o MOPS at mga nangyayari sa halaga ng palitan, ang presyo ng diesel ay tataas ng piso at 40 sentimo kada litro habang ang presyo ng gasolina naman ay madaragdagan ng piso kada litro. Ang presyo naman ng kerosene ay tataas din ng 70 sentimo kada litro. Sinabi ni Bellas na nagkaroon ng karagdagang pag-alala sa paghinto ng supply pagkaraan bumagsak ang supply ng krudo mula Russia dahil nagtamo ng matinding pagkasira ang oil processing facilities ng bansa mula sa pag-atake ng Ukraine. Dagdag ni Bellas na ang pag-alala din sa posibleng mas mahigpit na supply ay dahil sa mga sanksyon ng Estados Unidos na tinatarget ang langis ng Iran at wala pa ding pagbabago sa produksyon mula sa OPEC Plus countries ay sinuportahan ang pagtaas ng presyo. Tumataas ang presyo ng krudo ilang linggo na dahil sa issue sa supply, dahil na rin sa geopolitical concerns sa ibang bansa, katulad ng gera sa pagitan ng Russia-Ukraine at adjustment sa produksyon mula sa mga bansang nagmimina ng langis. Ipatutupad ang taas singil sa presyo ng mga produktong petrolyo itong Martes ng umaga. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At para naman sa halaga ng palitan, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas ngayong Lunes, 8 ng Setyembre, ang halaga ng piso kontra sa dolyar ay nasa 56 na piso at 73 sentimo. Ang Japanese yen naman po ay nagkakahalaga ng 38 sentimo. Ang Singaporean dollar ay nasa 44 na piso at 31 sentimo. 4 na sentimo naman ang won ng South Korea at nagkakahalaga ng 7 piso at 78 sentimo ang isang yuan ng China. Sa iba pang palitan, ang Hong Kong dollar ay nagkakahalaga ng 7 piso at 30 sentimo. Ang British pound naman ay katumbas ng 76 na piso at 88 sentimo. Nasa 66 na piso at 72 sentimo ang euro, 41 piso at 15 sentimo ang Canadian dollar, habang ang Saudi Arabian rial ay nagkakahalaga ng 15 piso at 17 sentimo. Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At yan po ang balitang negosyo at kalakalan. Samantala, antabayanan nyo naman po ang ating segmentong Sports Balita. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Pakalipas lang po ng ilang paalala. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number
Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At nagbabalik po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Narito naman po ang sports balita. Napili si big man J.O. Chu ng Terra Firma Jeep bilang overall top pick ng PBA Season 50 Rookie Draft. Unang napili si Chu na produkto ng Ateneo de Manila University mula sa kabuang 122 lumahok sa draft. Naglaro ang 6'9" big man para sa Gilas Pilipinas sa 2022 FIBA Asia Cup at sa 2023 FIBA Asia Cup qualifiers. Naglaro din si Chu sa ibang bansa para sa mga koponan ng Taiwan Mustangs at ang koponan sa Japan B-League B2 na Ehime Orange Vikings. Samantala, napili naman ng Converge bilang kanilang first round draft pick si Juan Gomez de Leaño habang napunta si Dalf Panopio sa koponan ng Blackwater. Si Chris Kuhn ay napunta ng Northport, LJ Gonzalez sa koponan ng NLEX Road Warriors, Yukian Andrada sa Magnolia, Jason Brickman sa Meralco, Will Gozum sa Phoenix, Christopher Miller sa San Miguel, Christian Manaytay sa Rain or Shine, Sonny Estil sa Barangay Ginebra at June Roque sa Rain or Shine. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Pinuri ni Olympian at pole vaulter EJ Obiena si tennis star Alex Ayala pagkatapos mapalanunan nito ang kanyang kauna-unahang World Tennis Association o WTA 125 title. Tinalo ni Ayala nitong linggo si Pana Udvardi ng Hungary 1-6, 7-5 at 6-3 sa finals ng Guadalajara 125 Open para kunin ang kanyang unang tropeo sa WTA. Lalahok si world number 5 pole vaulter at Asia's record holder na si Obiena sa World Athletics Championships itong buwan. Si Obiena din ang mangunguna sa mga listahan ng pole vaulters na nakatakdang lumaban sa World Pole Vault Challenge sa Pilipinas. Samantala, nakatakdang sumali si Ayala sa SP Open na tatakbo mula Setyembre 8 hanggang 14 sa Sao Paulo, Brazil. Seeded number 3 ang Filipina tennis star sa torneo at makakatapat ang isang qualifier sa round of 32. Kalahok din sa SP Open WTA 250 event ang pamilyar na mukha kasama na si Udvardi at Arjan Hartono ng the Netherlands, sina Beatriz Haddad May ng Brazil at Solana Sierra ng Argentina ang top 2 seeds ng torneo. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Nakumpleto ng College of St. Benilde ang nakakagulat na 5 set na panalo laban sa defending champion Far Eastern University para sa kanilang ikalawang panalo sa 2025 V-League Collegiate Challenge linggo ng gabi. Nakuha ng Players ang pahirapang panalo sa score na 31-29, 25-21, 17-25, 19-25 at 17-15 sa larong ginanap sa Paco Arena Events and Sports Center sa Maynila. Binuhat ni na reigning NCAA Most Valuable Player Rocky Motol at Raymark Betco ang Blazers na tinalo ang 4 sa kanilang 5 huling laro kung saan ang una nilang panalo ay kontra Arellano University.
Nakapagtala si Betco ng 24 na puntos habang nag-ambag si Motol ng 20 puntos galing sa 16 na attacks, 2 blocks, 2 service aces at nakalikom din ng 22 excellent receptions at 6 na excellent digs. Isasara ng Blazers ang kanilang kampanya sa torneo laban sa defending UAAP champions National University Bulldogs itong Miyerkules sa kaparehong venue sa Maynila. Sa kabilang banda, nakuha ng FEU ang kanilang ikatlong sunod-sunod na pagkatalo para sa 3-3 record at makuha ang solo sa ika-4 na pwesto. Pinangunahan ni middle blocker Lyric Mendoza ang FEU sa natipon nitong 19 na puntos galing sa 14 na attacks, 4 na blocks at 1 service ace habang ang sophomore hitter na si Amet Between ay nakapagtala din ng 19 na puntos, sahog pa ang 10 excellent receptions. Makakatapat naman ng Tamaraws ang Letran Knights sa kaparehong araw at venue. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa panig naman ng women's volleyball, nakompleto ng Adamson University ang sweep sa preliminary round ng 2025 V-League Collegiate Challenge pagkaraang pabagsakin ang Ateneo de Manila University sa loob lamang ng 3 sets. Nakuha ng Lady Falcons ang 25-22, 25-17 at 25-11 panalo para maging malinis ang kanilang record sa 7-0 pagkatapos ng elimination round. Impresibo ang performance ni Alas Pilipinas member Shaina Nitura na nakagawa ng 24 na puntos kasama pa ang 9 na excellent digs at 9 na excellent receptions. Nakakuha naman ng solidong suporta si Nitura kay foreign student athlete Frances Mordi na nagrehistro ng 14 na puntos. Nagdagdag naman si Abby Segi ng 8 puntos habang nagambag si Loris Tudao ng 7 puntos para sa Lady Falcons. Si Zay Pasya ang kaisa-isang Blue Eagle na nakakuha ng double figures kung saan nagtapos ito ng may 10 puntos para sa 1-5 record ng Ateneo. Layunin ng Blue Eagles na tapusin ang kanilang kampanya ng 1 panalo sa oras na makatapat nila ang FEU Lady Tamaraws itong Miyerkules. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon. At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, inanunsyo ni Gilas Pilipinas head coach Norman Black na sina naturalized players Justin Brownlee at Ange Kouame kasama ang mga dating national team members na si Ray Parks Jr., Matthew Wright at Dave Ildefonso ang nagsabi na maglalaro sila para sa Pilipinas sa 2025 Southeast Asian Games. Kasama din sa lineup sina Remy Martin, Jason Brickman at collegiate standout VJ Pre. Binigyan din naman ni Black na kailangan pa din ng koponan ng ilang players na pupunan ang posisyon sa front court. Ayon kay Black, 4 na posisyon na lang ang bakante at umaasa sila na makapagdadagdag sila ng malaking tao dahil base sa naunang listahan, kulang sila sa matatangkad na player. Humihingi naman si Black ng konsiderasyon mula sa UAAP na pahiramin sila ng players para punan ang kulang na posisyon dahil marami raw matatangkad na talentado ang mga players nito. Bukod sa UAAP, umaasa din si Black na makakuha ng tulong mula sa PBA at MPBL. Sinabi din ni Black na lumapit na sila sa mga Filipino players sa Korea at Japan, subalit hindi sila pinagbigyan ng kanilang koponan. Subalit umaasa pa rin si Black na mabubuo niya ang koponan at magkaroon ng kahit 2 linggong pagsasanay bago magsimula ang 2025 SEA Games sa Bangkok na tatakbo mula Disyembre 9 hanggang 20. Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, susunod naman po ang ating segmentong Balitang Artista na ihahatid sa inyo ni Mama JT. Yan po sa pagbabalik ng ating programang Ang Pilipinas Ngayon, pakalipas lang po ng ilang paalala. Mas pinadali na ang government transactions sa tulong ng eGovPH Super App. Pwede mo nang magawa ang lahat ng ito. I-download ang eGov app sa iyong smartphone o tablet mula sa App Store o Google Play Store. Pagkatapos, ilagay ang iyong mobile number at i-authenticate gamit ang one-time PIN o OTP para marehistro ang iyong account. Saka ilagay ang iyong mga pangunahing impormasyon at kumpletuhin ang facial recognition technology para sa verifikasyon ng iyong pagkakakilanlan. Para sa mas mabilis at mas maayos na serbisyong panggobyerno, gamitin na ang eGovPH Super App. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagbabalik po ang ating programa Ang Pilipinas Ngayon at halo magandang araw sa ating mga chismoso at chismosang nag-aabang ng mga trending na balita sa mundo ng showbiz. Ito na ang ratsyada ng ating mga chika. Nag-viral online ang mga video at litrato ng aktor na si Enrique Hill at Frankie Russell na magkasama na naglalakad, nag-snorkeling at nag-turtle watching sa Balikasag Island sa Panglao sa Bohol. Ibinahagi kasi ng isang content creator at isa pang netizen ang mga video na magkasama sina Enrique at Frankie sa kanilang out-of-town trip. Pinabigyan pa nitong si Enrique ang mga fans na magpa-picture sa kanya. At dahil nga dyan sa viral video, napatanong ang mga netizen at fans kung may something bang relasyon o may namumuong relasyon sa pagitan ng dalawa. At hindi pa naglalabas ng pahayagang kampo ng dalawa tungkol sa issue. Una nang inamin ni Liza Soberano na ex ni Enrique sa isang podcast noong nakarang buwan na hiwalay na sila ni Enrique simula pa noong 2022. Kilala rin itong si Frankie Russell sa mga nagdaang relasyon niya kay kina Diego Loizaga at Kiko Estrada. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nanganak na ang dating aktres na si Lexie Fernandez sa unang anak niya sa asawang si Harry Cordingley na pinangalan nilang Charlotte o Lottie. Sa Instagram, ibinahagi ni Harry Cordingley ang motherhood journey nitong si Lexie. Tuwang-tuwa naman ang kanyang ina na si Maritoni Fernandez na ngayon ay talaga namang grand o lola na. At ayon kay Harry, parehong nasa maayos na kalagayan itong sina Lexie at kanyang anak na si Baby Lottie. At ikinasal itong sina Lexie at Harry ng 2 beses, una sa UK o United Kingdom noong Nobyembre 2023 at ikalawa dito sa Pilipinas sa Maynila noong Disyembre ng nakaraang taon. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Nagkita-kita ang mga nagtagpo ang mga kontrobersyal na mga aktor ng sina Bea Alonzo at ang dati nitong boyfriend na si Dominic Roque kasama ang kasalukuyan niyang girlfriend na si Sue Ramirez sa isang birthday party ng isang kilalang doktora na si Ivy Teo. Sa Instagram post ni Dr. Ivy, makikita sa isang group photo itong sina Bea, Dominic at Sue kasama ang iba pang mga celebrities. Nasa magkabilang dulo ng larawan ang dating magkarelasyon na sina Bea at si Dominic. At sa sariling post ng kapuso actress na si Bea, wala sina Dominic at Sue sa mga larawang ibinahagi niya mula sa parehong event. Napansin ng mga netizen na blooming at masaya si Bea sa party at kanilang napag-isip-isip kung nag-usap-usap ba ang tatlo sa event. Sa kasalukuyan ay karelasyon ni Bea ang kanyang non-showbiz partner at businessman na si Vincent Com.
Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. Sa uli nating chika for today, pinaalalahanan ng veteranong aktor na si Edu Manzano ang mga Pilipino na ang pera ng gobyerno ay pera ng mamamayan. Binigyan din ni Edu sa kanyang post na dapat bantayan at suriin ang bawat proyekto at serbisyo ng pamahalaan dahil lahat ay may kontribusyon dito. Nilinaw niya na hindi lang mga may trabaho ang taxpayer o nagbabayad ng buwis. Kahit daw yung mga bumibili daw ng pang-araw-araw na pangangailangan ay kasama sa mga nagbabayad ng buwis. Binigyan din ng aktor ang kahalagahan ng pagkakaisa. Anya, ang laban sa pagbantay ng pera ng bayan ay responsibilidad daw ng lahat, hindi lang ng mayayaman o empleyado. At inilabas nga ni Edu ang mensaheng ito kasabay ng issue sa umano'y anomalya sa flood control projects ng Department of Public Works and Highways. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. OMG, wala na tayong sapat na oras para sa ating balitang artista. Maraming salamat mga kachismi sa pakikinig sa aking mga chika for today. Ako po si Mama JT para sa Radyo Pilipinas World Service. Nagbabalik na po si Steph Vicente. Ang latest, ang hottest sa showbiz and entertainment. Heto na sa Ang Pilipinas Ngayon. At inyong napakinggan ang ating segmentong Balitang Artista para sa araw na ito. Samantala, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Milo Jonella, Susan Naison, Hiro Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Pinasasalamatan din natin ang ating executive producer para sa araw na ito na si Jerome Toledo. Salamat din sa mga naghatid ng mga ulat mula sa Kamaynilaan at mga probinsya, pati na rin ang naghatid sa atin ng mga segmentong Balitang Negosyo at Kalakalan at Balitang Sports na si Leo Magpayo, maging ang naghatid sa atin ng Balitang Artista na si Mama JT. At syempre, maraming salamat sa ating station manager na si Mr. Ray Sampang. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account, page o channel ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahahalagang balita. Ito po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino. At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!